Bumisita sa lahat sa channel ng review ng pelikula, ang The Comic Bang ay nagkukwento tungkol kay Wuming, tagapagmana ng tradisyonal na medisina, na bumaba sa bundok upang iligtas ang kanyang fiancé na may malubhang sakit. At hindi sinasadyang nakilala si Pangulo Yang ng group na nag-aalok ng 100 milyon para sa sinumang makakagamot sa sakit. Pumasok siya sa isang paglalakbay na puno ng mga hamon, pagkakataon, at tukso mula sa kapangyarihan at mga kagandahan. Ano ang magiging desisyon niya sa daan na nasa kanyang harapan? Si Wang Meihui ay may sakit sa utak ng buto, kahit si Divine Dr. Wu ay hindi siya maililigtas. Lumuhod ang lolo ni Wang upang magmakaawa dahil siya na lang ang natitirang babaeng tagapagmana ng kanilang pamilya. Sa sandaling ito, dumating si Wuming at nagpa siyang pansamantalang iligtas ang buhay ni Meihui gamit ang gininto ang kabaong. Pinigilan siya ng kanyang lolo dahil iyon ay gininto ang bawal. At kulang pa ang iyong kakayahan, agad na nangako si Lolo Wang, kung magaling ka, ipakakasal ko sa iyo si Meihui. Nang marinig ito, agad na pumayag ang lolo ni Wuming pagkatapos ng ilang sandali sa Longsheng. Sa advertising screen sa sentro ng lungsod, nanawagan ang panganay na anak na babae, si Yang Ling, ng top 500 group para sa isang divine doctor, para sa kanyang lolo. Kung magagamot ito, matutupad ang lahat ng kahilingan ng taong iyon. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakagamot. Sa sandaling ito, dala ni Wuming ang hiling ng kanyang lolo upang itaguyod ang tradisyonal na medisina at tuparin ang kasunduan sa kasal kay Meihui upang iligtas siya. Dahil sa karayom sa kanyang utak, hindi na niya kayang magtiis pa. Ang unang lugar na pinuntahan ni Wuming ay ang bahay ng kanyang apprentice. Siya ang divine doctor na si Xu na nagbukas ng isang klinika na Baozi Hall sa Shenzhen. Pumasok siya ngunit lumabas si Yu at pinigilan siya. Gumamit din ng masamang salita upang insultuhin siya. Upang parusahan, gumamit siya ng acupuncture point na nagpa-splits at hindi na siya makagalaw. Pumasok si Wuming sa bahay at naghanap sa lahat ng dako ngunit wala siyang nakita. Bigla niyang narinig ang ingay kaya pumasok siya at nakita si Yang Yu na nakahandو sa isa sahig. Kaya't mabuti siyang loob na tulungan siyang tumayo. Tinulungan din niya siyang ibalik ang na-dislocate na kasukasuan ng binti. Ginamit ni Yu ang sign language upang magpasalamat. Walang naintindihan si Wuming kaya tinanong niya kung nasaan si Xu Chanzen. Nakita niyang patuloy siyang nagkaway-kaway. Kaya't pinayagan niya siyang tingnan ang kanyang bibig. Sa pangkalahatan ay kaya itong gamutin, ngunit kailangan ng oras. Sa kasalukuyan ay matutulungan niya siyang magsalita agad. Pagkatapos ay nalaman niya na hindi niya alam kung nasaan si Xu Chanzen. Sa sandaling ito, tumawag si Mu na dumating na. Ako, umalis si Wuming at sinamantala ang pagkakataon na alisin ang acupuncture point ni Yu. Tumakbo siya sa bahay na galit upang magsumbong kay Chanzen. Nang marinig niya ang kwento, napagtanto niya na siya ang kanyang guro, na nagdulot kay Chanzen ng matinding takot at pag-aalala. Sa sandaling ito, tumakbo rin si Yu upang magtanong. Sinabi ni Chanzen na kailangan lang ng kanyang guro na umaksyon, maililigtas ang pangulo. Nagduda siya na si Wuming ang divine doctor, lalo siyang naging determinadong hanapin siya. Nang umuwi si Yang Ling sa bahay, agad na sinabi ni Yu sa panganay niyang kapatid. Ngunit dahil sa panggigipit sa pagharap sa mga kamag-anak na nag-aagawan ng ari-arian, hindi ito pinansin ni Yang Ling. Sa sandaling ito, tumawag ang katulong at nagbalita kay Yu na mayroong palatandaan. Si Wuming ay nagpunta sa Wang Villa. Ang ina ni Meihui ay may mapanghusgang saloobin. Sinabi niya na umalis na siya dahil ang kanyang pagiging probinsyano ay hindi na babagay sa pamilyang Wang, na ang halaga ay 1,000,000,000. Humarap si Wuming upang tanungin ang opinyon ni Meihui. Sinabi niya na ang buhay niya ay siya ang dapat magdesisyon. Ang tipo ng lalaki na gusto niya ay iba sa kanya. Kaya umaasa siyang magkaroon siya ng malinaw na pag-unawa. Ipinaliwanag ni Wuming sa simula, ang bagay na ito ay gusto niyang iligtas ang buhay niya at narito siya ngayon para gamutin. Ngunit sinigawan siya ng ina ni Meihui na inakala na isinusumpa niya ang anak niya. Sa sandaling ito, dumating si Yang Jinbao. Mabilis siyang naging mapagpakumbaba at mapang-aki. Ngunit hindi siya gusto ni Meihui at umiwas siya nang makita niya si Wuming sa kabilang banda. Malisyoso siyang tumawag kay Liu Shuangying at nag-utos na kunin ang dalawang kamay niya. Sa gabi, dinala ni Mu si Wuming para kumain ng inihaw na squared na pagkain para ipagdiwang. Biglang dumating si Yu kasama ang kanyang katulong. Gusto kang imbitahan na gamutin ang pangulo. Nagdududa lang ang katulong kung paanong ang isang kasing bata mo ay may talino. Sa sandaling ito, may dumating na grupo ng mga hudlum at humarang. Tumayo ang katulong at nagbabala sa lalaki na huwag siyang galawin. Hindi nakinig ang lalaki at ginulo pa rin siya, kaya't sinubukan niyang itumba. Ngunit mas mahina ang lakas ng isang babae. Tumulong si Wuming at napatumba ang buong grupo. Sa sandaling ito, dumating si Shuangying at nag-utos, kumilos. Ang mga alagad sa likod niya, tumayo ang katulong at tinanong kung kilala niya si Boss He. Siya ang malaking boss ni Shuangying. Sa sandaling ito, inakala pa rin niya na nagkukunwari lang siyang kakilala. Ngunit hindi niya inaasahan na tinawagan niya talaga ang malaking boss niya. Pinagalitan siya ng malaking boss ng husto, kaya't umalis siyang nagpakumbaba. Sa sandaling ito, nagmamadali ang katulong. Nagtatanong kay Wuming kung talagang alam niya ang medisina at kung anong antas. Sumagot siya na isa lang siyang ordinaryong manggagamot na dama ng katulong na nasasayang ang oras kaya hinilan niya si Yu paalis. Naiwan silang dalawa ni Mu. Gusto na ring umuwi ng dalawa nang harangin sila ng may-ari ng tindahan. Humihingi ng pera ang taong malambot ang dila. Sinamantala ni Mu ang pagkakataon na tumakas. Ngunit si Wuming ay naiwan dahil walang pambayad. Nagpa siya siyang gamutin ang impotence ng may-ari ng tindahan. Patuloy na nagtanggi ang may-ari. Diretsong isinubo ni Wuming ang gamot sa bibig niya at umalis. Ngunit hinawakan siya ng mahigpit ng may-ari at tinawag ang lahat para magpasya. Sa sandaling ito, umobra ang gamot. Hindi na nakayanan ng may-ari at tumakbo kasama ang kanyang asawa. Nalutas ang utang. Sa sandaling ito, bumalik si Mu na nagmamaneho at gustong gamitin ang kotse bilang prenda upang tumulong.
Hindi maiwasang humiti ni Wuming, sinabi niya kay muna hanapin si Boss He at gustong humingi ng 3 pabor. Sa kabilang panig, hinihila ni Longgang si Boss He para tulungan nang imbitahan niya si Yang Ling. Inalis niya ang lahat ng tauhan at hindi tumulong anuman ang mangyari, ngunit hindi siya naglakas loob. Hindi niya naglakas loob na kalabanin ang pamilya Long at ang pamilya Yang. Kahit anong mangyari, pinamamahalaan niya ang club na ito. Kung tutulungan niya ang pamilya Yang, hindi siya makakatakas kung may mangyari. Kailangan ni Longgang na gamitin ang 5% ng share ng Long Group para suhulan siya. Dumating na si Wuming sa labas ng gate, ngunit dahil wala siyang black card, pinaalis siya ng security guard. Nang makita niyang sinasaktan si Mu, mabilis na binali ni Wuming ang braso ng isang tao para takutin. Sa sandaling ito, dumating si Yang Ling. Bumaba siya ng kotse at nagtanong kung ano ang nangyari. Iniulat ng security guard ang insidente. Naisip niya na dahil may sakit ang lolo niya, normal lang na may manggulo, malamig niyang sinabi ang mga kondisyon para makakuha ng black card. Tumingin siya ng direkta kay Wuming at sinabing kung magagawa mo, malugod kang tinatanggap dito. Kung hindi, umalis ka agad. Pagkatapos magsalita, sinenyasan niya ang kanyang sekretarya. Lumapit ang sekretarya at inihagis ang pera kay Wuming at pinapalis siya dahil wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang maghanap ng ibang pinto para pumasok. Sa sandaling ito sa pribadong silid, inutusan ni Longgang ang kanyang tauhan na maglagay ng pampagana sa alak. Habang mabilis siyang uminom ng gamot para sa lalaki, nang dumating si Yang Ling, gumamit si Longgang ng mga salita, sinasabing may kinalaman ito sa grupo. At sinabi kay Yang Ling na iwan ang kanyang tauhan sa labas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na uminom ng alak bago niya sasabihin kung ano ang pakikipagtulungan ng kanyang tiyuhin dahil nasa teritoryo niya rin. Kinuha ni Yang Ling ang baso ng alak at uminom. Uminom si Yang Ling ng alak, ngunit ayaw pa ring magsalita ni Longgang. Umiikot-ikot siya para humaba ang oras hanggang sa mawalan na siya ng pasensya. Saka lang niya sinabi na ang tiyuhin niya ay gustong makipagtulungan sa kanya upang puksain ang magkapatid niya para makuha ang kontrol ng grupo. Kapalit ng mga share, hindi naniwala si Yang Ling sa paninira niya. Mariin niyang sinabi na maaaring mag-away-away ang mga miyembro ng pamilya. Ngunit hindi sila magpapatayan. Kinuha ni Longgang ang recording ng boses ng tiyuhin niya na humihiling sa kanya na puksain siya. Nagulat si Yang Ling ngunit hindi niya ipinakita. Tinanong niya ang layunin niya. Sinabi ni Longgang na gusto niya siyang makipagtulungan dahil walang pinagkaiba ang tiyuhin niya at siya. Hindi naniwala si Yang Ling dahil napakatuso ng lalaking ito. Tumayo siya at gustong umalis ngunit dumanas siya ng pagkahilo at napaluhod. Tinawag niya ang kanyang katulong ngunit walang pumasok. Inihayag ni Longgang ang kanyang tunay na mukha at sinabing kinontrol na niya ang lahat. Siya ay naging baluktot at tinignan ang kanyang hitsura ng pagtakas hanggang sa hindi na makalakad si Yang Ling. Binuhat niya siya sa kwarto. Itinayo ni Boss He ang telepono upang mag-video. Baluktot siyang umamoy sa kanyang amoy. At nang gusto na niyang gumawa ng kung ano, dumating si Wuming at pinigilan siya at tinanong kung nasaan si Boss He. Biglang nahinto habang nag-iinit ang sitwasyon, nagalit si Longgang at pinagalitan siya na umalis. Napuno ng galit si Wuming, nagpa siyang lutasin at tulungan siyang huminahon. Si Longgang ay na-acupuncture at nakahiga at nanginginig. Hindi makapagsalita, sa sandaling ito, lumapit si Wuming upang obserbahan. Alam ni Yang Ling na nalason siya ng matindi, pansamantala siyang nag-acupuncture upang hindi mapanganib ang kanyang buhay. Pagkatapos ay tumayo at nag-isip ng paraan para iligtas siya. Hindi niya inaasahan na masyadong malakas ang gamot kaya nawala ang bisa ng acupuncture. Tumayo siyang tuliro at sinandal siya sa dingding, ninuya at sinipsip ni Yang Ling ang tainga ni Wuming gamit ang kanyang labi. Humarap siya at gustong itulak siya palayo, ngunit sinunggaban niya siya at hinalikan. Ang matinding halik ay nagdulot ng pagkalito. Nalunod si Wuming sa matamis na amoy at idinagan siya. Pagdating ni Jaiyu mula sa doktor para sa kanyang lalamunan, nagtataka ang doktor. Dapat ay hindi na gumagana ang kanyang mga ugat kaya hindi siya nakapagsasalita. Ang kanilang layunin ay pasiglahin ang mga ugat ngunit hindi nila nagawa. Ngunit ngayon, nagkaroon ito ng kaunting reaksyon. Tuwang-tuwa si Jaiyu nang marinig niya ito. Hindi inakala ng katulong na maraming kakaibang bagay sa mundo. Sumang-ayon siyang samahan si Jaiyu upang hanapin si Wuming. Doon naman, pagkatapos ng isang matinding gulo, namangha si Wuming sa pagtingin sa babae. Sa kanyang puso, naisip niya na ngayon lang ito naging masunurin, ngunit ayos lang dahil pananagutan niya ito. Sa sandaling ito, nagising si Yang Ling ng nalilito. Sa pagkakita sa sarili niyang sitwasyon, nagalit siya. Nagdamdam si Yang Ling at sinabi sa kanya na tumalikod. Ang matapat na pag-alo ni Wuming ay nagpapaalam na ito ang una niyang beses at ito rin ang una niyang beses at nangako siyang pananagutan siya, ngunit hindi ito kailangan ni Yang Ling. Ibinigay niya ang bank card sa kanya bilang pambayad upang manahimik at pagkatapos ay umalis siya ng galit. Sinisipa ng paulit-ulit ang nakahandusay na si Longgang. Nang makarating si Yang Ling sa gate, nakita niya si Kalihim na nagdala pa ng mga tao para iligtas siya. Nang akala niyang aalis na, bigla siyang nag-isip, maghihiganti si Longgang kay Wuming. Nagpa siya siyang bumalik upang tulungan siya para na ring bayad na sa utang. Ngunit nang pumasok siya, natalo na ni Wuming ang lahat. Masayang tinawag pa ni Wuming siyang asawa na ikinagulat ng lahat. Nang makita siyang nalilito, ipinaliwanag niya na wala silang relasyon, na lalong nagpaalinlangan sa lahat dahil sa paggalang kay Yang Ling. Nang pinakawalan si Longgang, walang imik siyang pinaalalahanan ng babae. Galit
na galit si Longgang at kung gusto niyang mabuhay, umalis siya. Nang umalis na ang lahat, sinabi niya na hubarin ni Boss Lee ang kanyang pantalon upang tingnan. Nagalit ang mga tauhan ng boss at gustong sumugod, ngunit pinigilan sila ng boss. Ang paa niya ay hindi naman nasugatan, kailangan lang ng nerve treatment. Sinabi ni Booming na gusto niyang makipagnegosasyon sa kanya. Gagamutin niya ang paa ng boss at tutuparin niya ang 3 kahilingan. Hindi naniniwala ang mga tauhan kung hindi nga ito magagamot ng isang sikat na manggagamot, paano ito magagawa ni Booming. Agad na nagpractice si Booming upang maniwala sila. Namangha si Lee Changhe, naramdaman na niya ang kanyang paa. Agad siyang pumayag sa negosasyon. Humingi ulit ng kondisyon si Booming na isang paa lang muna ang gagamutin. Pagkatapos makumpleto ang kahilingan, gagamutin na ang natitirang paa. Sa bahay ng mga Wang, inuudyukan ni Inay Meihui na makipagsama sa kanya si Yang Jinbao upang umakyat sa mas mataas na antas. Ngunit ayaw niya dahil ang asawa niya ay dapat may mabuting pagkatao, magaling at tapat. Walang magawa si Ginang Wang at gusto niyang maging mas praktikal ang kanyang anak. Sa sandaling ito, nahimatay si Meihui. Nang magising siya, nakita niya si Yang Jinbao na hawak ang kanyang paa. Hindi niya alam ang gagawin. Nang makita niya ang kanyang ina, gusto niyang tawagin ito na manatili. Ngunit gusto pa rin siyang pagsamahin ng ina, kaya nagkunwari siyang umalis. Nahimatay siya dahil sa pag-aalala sa sakit ng kanyang lolo. Kaya nangako si Yang Jinbao na kukuha siya ng appointment kay Hu Zhengshun upang gamutin ang lolo niya. Bilang kapalit, gusto niyang magbayad ang babae ng utang na loob. Nagpumiglas ng matindi si Meihui na nagdulot ng kahihiyan kay Yang Jinbao. Napilitan siya dahil sa lolo niya. Sumang-ayon siya sa kondisyon na dalhin muna siya ni Yang Jinbao sa sikat na manggagamot. Nang makarating sila sa bahay ni Hu Zhengshun, nakasalubong nila si Booming. Nang insulto at nakipagtalo si Inay Meihui at sumagot si Booming sa ingay na nagdulot ng paglabas ng isang lalaki upang mamagitan. Lumapit si Booming at sinabi sa lalaki na papasukin siya. Sabihin lang ang pangalan niya at malalaman ni Hu Zhengshun. Ngunit hindi siya sinunod ng lalaki at sinabing kailangan muna ng appointment. Kahit sinabi ni Yang Jinbao ang kanyang pangalan, hindi pa rin sila pinayagan. Sa sandaling ito, nahirapan huminga si Lolo Wang. Iniligtas siya ni Booming kaya naisukan niya ang namuong dugo. Ang tulong ni Booming ay nakakuha lamang ng pagkasuklam ni Meihui. Ayaw na niyang maghintay pa kaya tinawagan niya si Hu Zhengshun at sinabing kung hindi ito lalabas sa loob ng 2 minuto, ipapahiya niya ito. Inakala ng lahat na nagmamayabang siya. Lalong kinasuklaman ni Meihui ang lalaki dahil sa takot na hindi siya papasukin. Nang makita siyang labis na nagmamakaawa, sinabi ng lalaki na papayagan siyang pumasok sa kondisyon na lumuhod si Booming at humingi ng tawad. Pinilit ng pamilya Wang na humingi siya ng tawad, ngunit sinabi ni Booming na hindi pa huli ang maghintay ng 1 minuto. Ang buong pagtatalo ay nasaksihan ni Jia Yu. Pagkatapos ng 2 minuto, lumabas si Jia Yu at nagulat nang makita siya. Pagkatapos, ipinaalam niya sa lahat na ang kanyang guro ay nagpapahinga. Hindi nagulat si Booming. Sinabi niyang sigurado siyang alam ng guro na hindi siya ganoon kagaling sa medisina, kaya nagtago siya dahil natatakot na parusahan siya. Kinutya at hindi naniwala si Inay Meihui at si Yang Jinbao. Lumingon si Yang Jinbao kay Jia Yu at tinanong siya kung si Booming ang guro ni Hu Zhengshun. Nangangahulugan na siya ang kanilang lolo sa pagtuturo. Marahil ay kilala niya siya. Sabi ni Jia Yu na hindi niya talaga kilala si Booming noon. Sa pagkarinig nito, lalo pang naisip ng lahat na isa siyang manluloko. Sa sandaling ito, may lumapit na grupo ng mga tao at sumigaw na haharapin nila ang manluloko. Ang nagsasalita ay si Boss Jin na ang katayuan ay hindi mababa kay Li Chang. Humingi siya ng pahintulot kay Ginang Shen na nakatayo sa tabi bago lumapit. Ngayon, nagpakumbaba si Yang Jinbao at nagpakilala, ngunit hindi pa naririnig ni Boss Jin ang tungkol kay Iyang. Sinabi ni Yang Jinbao na siya ang pamangkin ng tiyuhin dalawa. Tinuya ni Boss Jin na, malayo pa lang kamag-anak kaya hindi na niya pinansin. Nag-aalala si Inay Meihui at nagtanong tungkol sa tunay na pagkatao ni Yang Jinbao. Nagkunwari si Yang Jinbao na sinabi ng kanyang lolo na itago niya ang kanyang pagkakakilanlan kapag lumalabas at naniwala naman ang kanyang ina sa kanyang mga pagmamayabang. Tiningnan ni Booming si Ginang Shen at nakita niya ang taling mayroong marka ng demonyo. Tinala niya na hindi ito likas na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, inatake ng kumbulsyon si Lolo Wang. Lumapit si Meihui at sinisi si Booming na siya ang dahilan. Pagkatapos ay lumuhod siya at nagmakaawa kay Jia Yu. Sa sandaling ito, dinala si Lolo Wang sa loob ng bahay. Ngunit sina Booming at Mao ay hinarangan pa rin sa labas ng pinto. Sinabi niya na kung hindi siya papasok, magkakaroon ng problema si Meihui. Ngunit wala pa ring naniwala. Sa sandaling ito, lumapit si Jia Yu, walang gaanong salita at hinila siya papasok. Sa loob ng silid, nanginginig na susundutan na sana ni Jia Yu ng karayom, ngunit pinigilan siya ni Booming. Kung isinundot ang karayom na ito, mamamatay si Lolo Wang. Inakala ng lahat na nakakagulo siya. Lumapit si Meihui at tinulak siya palabas. Sa sandaling ito, dumating si Hu Zhengshun. Sa pagkakita sa apurahan na sitwasyon, walang pag-aalinlangan siyang naglagay ng karayom na naging dahilan ng agarang pagtigil ng hininga ni Lolo Wang. Nang makita ito, nataranta at nahimatay si Meihui. Inalalayan siya ni Booming papunta kay Mao para alagaan, at pagkatapos ay lumapit kay Lolo Wang para isagawa ang first aid. Nag-aalala si Hu Zhengshun na mawawala ang kanyang reputasyon at gustong gumawa ng isang mapanganib na bagay. Ngunit nang makita niya si Booming na papalapit, muntik na siyang tawaging guro, ngunit pinigilan siya nito. Mabilis na ginamit ni Booming ang 13 karayom ng demonyo. Nang maibaba ang huling karayom, hindi pa rin nagising si Lolo Wang. Tumayo si Yang Jinbao sa tabi at nangutya, kaya pala nagpapanggap na Diyos at demonyo. Sumigaw si Inay Meihui na idedemanda niya si Booming. Pagkatapos gamitin ang 13 karayom ng demonyo, nawala ang lahat ng lakas ni Booming. Pagod siyang nagbilin kay Hu Zhengshun at umalis. Gustong sumunod ni Ginang Wang ngunit hinawakan siya sa kamay ni Lolo Wang. Napansin ng lahat na nabuhay si Lolo Wang. Nag-ingay si Yang Jinbao at sinabing tiyak na si Hu
Hu Zhengxun ang tumulong, at si Wuming ay nagkamali kaya natakot na makapatay ng tao, kaya umalis, at ang pagkabuhay ay dahil sa sikat na manggagamot. Bulag na naniwala si Ginang Wang sa kanya at lumuhod at nagdasal kay Hu Zhengxun. Sa tuloy-tuloy na ingay ni Yang Jinbao, hindi na nakatiis si Hu Zhengxun at tinawag ang mga gwardiya para hilahin siya palabas. Nagmamadaling tumakbo si Boss Jin at humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Hu Zhengxun na gusto niyang magpahinga at magtago. Nakita ni Ginang Shen na wala na kaya umuwi na. Nagmamadaling sumunod si Boss Jin at nangakong tutulungan siya, ngunit sinabi niya na makipagkita siya kay Wuming para tulungan siya. Sa sandaling ito, katatapos ng maligo ni Wuming at gusto niyang matulog upang mabawi ang kanyang lakas nang dumating si Jiayu para hanapin siya. Gusto niyang gamutin niya ang kanyang lolo at sabihin lang ang anumang kahilingan niya. Sinabi niya na gusto niyang matulog kaya humiga siya sa kama at pumikit. Mali ang pagkakaintindi niya kaya humiga siya sa tabi, na ikinagulat ni Wuming at nagpaliwanag na may asawa na siya. Hindi siya naintindihan. Habang naguguluhan siyang nagpapaliwanag, nahulog silang dalawa sa kama at hindi sinasadyang naghalikan. Nakita ng katulong at ni Jiayu ang malabong eksena kaya mali ang kanilang pagkakaintindi. Kahit na lumabas si Jiayu upang magpaliwanag, hindi ito nalutas. Doon naman, nakipagkita si Longgang kay Tiyuhin dalawa, si Yang Dingjan, upang magpatuloy sa kanilang kooperasyon. Tutulungan niya si Tiyuhin dalawa na magkaroon ng mas maraming bahagi kaysa sa dalawang magkapatid na babae. Sina Yang Dingjan at Longgang ang maglutas kay Wuming at si Longgang naman ang haharap kay Lolo Yang. Sa sandaling ito, nagising si Mei at nagmamadaling pumunta para tingnan ang kanyang lolo. Inaliw siya ng kanyang ina na huwag mag-alala, salamat sa sikat na manggagamot, ayos lang ang kanyang lolo. Samantala, gusto pa ni Wuming na angkinin ang kredito, na lalong nagbigay ng masamang impresyon kay Mei sa kanya. Sa sandaling ito, dumating sina Wuming at Mao. Galit na galit si Ginang Wang nang makita sila at sinigawan sila. Hindi na nagtimpi si Wuming at binali ang kanyang panga upang patahimikin siya. Sinabi ni Wuming kay Mei na 3 taon na ang nakalipas dahil sa kakulangan niya ng kakayahan, hindi niya tuluyang nagamot ang sakit nito. Ngayon, malapit na itong bumalik kaya kailangan niyang inumin ang kanyang gamot. Hindi siya nakinig ni Mei at pinapaalis pa siya. Walang magawa si Wuming kaya tinuro niya si Jiayu at pinilit siyang inumin ang gamot. Ngayon, gusto ni Wuming na tingnan kung ano ang nasa card na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Nanlumo si Mao sa haba ng mga numero at lumiwanag ang kanyang mga mata. Mas lalo siyang nagpasyang susunod siya kay Wuming habang buhay. Nagpa siya si Wuming na hiramin ang pera mula sa kanyang asawa at inutusan si Mao na magbukas ng isang klinika. Habang ginagamot si Li Changhe, nalaman niya ang tungkol kay Yang Ling. Kamakailan, nagkaroon ng problema ang kanilang pamilya, kaya na-stress siya ng husto at gusto niya siyang tulungan. Ang iniisip niya ngayon ay kung ano ang ireregalo sa kanyang asawa. Sa mansyon ni Yang Ling, dumating si Ginang Shen upang makipagtulungan sa kanya dahil gusto ng isang international investment fund, ang EHE, na samantalahin ang panloob na alitan ng pamilya Yang at lunukin ang korporasyon. Nangako siya na tutulungan siya sa kondisyon na pakasalan niya ang kanyang anak, si Guo Haoshen. Agad na tumanggi si Yang Ling. Ang pangalan ng mga tauhan sa teksto ay hindi kabilang sa listahan ng mga pangalan na ibinigay para sa The Comic Bank Tizu Qiandai, Lu Yeki, Xiaiju, Jiayu, Jiang Ruosong, Lu Dao, Gu Zengxing, Qianye, Gong Jian, Yuli, Izen. Lu Li, Yeki's father, Yeki's mother, Teacher Hu, Teacher He, Coach Teng, Azen, Xiao Yu, Xiao Zhan, Yao Yao, Wei Wei, Counselor, He Jin, Wang Ami, Zhao Xiaojian, Teacher Zong, Bibi, Di Zonghai, Bird Nest Head, Chong Tian Pao, Xiao Bing, Kayaang. Orihinal na pangalan na ibinigay ay pinananatili sa pagsasalin. Hindi kinakailangang sundin ang parehong bilang ng pantig dahil sa likas na pagkakaiba ng mga wika. Sa wakas, kailangan niyang isampa ito sa pampang dahil hindi ito marunong lumangoy. Tinanong ni Evelyn si Dan kung bakit pa ito nagpunta sa kanya gayong binigyan na niya ito ng 10 milyong piso para umalis. Ngunit sinabi ni Dan na nagpunta siya para sa kanya. Nagdala siya ng mga regalo para palakasin ang kanyang katawan para sa pagbubuntis at mga damit pambata gayong isang gabi lang sila nagkasama. Kung nais niyang malaman ang resulta, kailangan niyang maghintay ng isang linggo. Sinabi ni Evelyn na kung kailangan nito ng pera, magpapadala pa siya, ngunit hindi pumayag si Dan. Ipinaliwanag niya na nagpunta siya dahil may pananagutan siya sa kanya at sa bata, at kahit alam niya na may problema ang pamilya nito, gusto pa rin niyang protektahan siya. Ngunit sinabi ni Evelyn na nagdesisyon na siyang magpakasal kay Tide Kosiho. Sinabi ni Evelyn na walang maibibigay si Dan para protektahan siya. Pero si Tide Kosiho ay mayroon. Siya ang tagapagmana ng pamilya Gilid, may kakayahan sa pananalapi at posisyon upang tulungan ang pamilya N. Sinabi niya sa binata na umuwi na at huwag makialam sa kaguluhang ito. Hindi pumayag si Dan. Lumapit siya at hinalikan siya upang ipahayag ang kanyang damdamin. Naghahalikan sina Dan at Yang Gilin sa gilid ng dumating si Witney na nagpabalik sa katinuan kay Sanilin. Sinabi ni Evelyn na si Dan ang unang nagsabing poprotektahan siya, na labis niyang ikinagalak, ngunit hanggang doon lang iyon. Pinauwi ni Evelyn ang binata kasama ang kanyang mga dala. Dahil dito, gusto ni Dan na magkaroon ng kapangyarihan upang protektahan ang kanyang babae. Nakipagkita siya kay Mapan sa paborito nilang bar upang pag-usapan ang pagbili ng lupa para pagtaniman ni Dan ng gamot.
na makagawa ng sarili niyang tindahan ng gamot. Sa kabilang banda, si Evangeline, na may maraming komplikadong iniisip, ay nagpahatid ng emergency contraceptive pill para sa kanya. Sa kabilang banda, si Evan na umiinom ng alak ay nagkataong nakita si Ngui. Pinuri niya si Evan bilang isang great master upang mabigyan siya nito ng aklat tungkol sa pagtuturo ng medisina. Walang ano-ano, dinala ni Boss Kim ang kanyang mga tauhan sa kanilang mesa. Habang nagsasalita pa lang siya ng ilang salita kay Evan, lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at malakas na minura si Evan. Dahil 2 beses na siyang napigil sa pagsasalita, sinigawan niya ang kanyang tauhan kaya natahimik ito. Sinabi niya na ang dahilan ng pagpunta niya ay dahil gusto niyang sumama si Evan sa kanila upang makipagkita sa isang tao dahil ang taong iyon ay personal na humiling na makita siya. Tinanong ni Ngui si Evan kung gusto niyang tulungan siya na pigilan ang mga ito. Pero sinabi niya na hindi na kailangan. Ayaw ni Boss Kim ng maraming salita kaya inutusan niya sana ang kanyang tauhan na dalhin na si Evan nang biglang sumulpot si Ngui at hinarangan sila. Tiningnan ni Ngui si Evan. Naaamoy niya ang pabango ng kanyang ate sa binata kaya nalaman niyang si Evan pala ang kasama ng kanyang ate sa pool noong gabing iyon. Malakas na nagtanong ang tauhan ni Boss Kim kung sino silang dalawa at bakit sila nangangahas na hadlangan sila. Nagpakilala ang assistant na kasama ni Ngui sa boss na siya ang pangalawang miss ng pamilya kaya lumambot ang boses ni Boss Kim at ibinigay ang kanyang business card sa assistant. Nagulat si Evan nang malaman niyang ito pala ang kapatid ng kanyang asawa. Sinabi ni Ngui sa assistant na pigilan ang mga ito dahil gusto niyang dalhin si Evan. Ngunit hindi pumayag si Boss Kim. Sinabi niya na nais makipagkita ng pamilya Gilit sa binata kaya hindi niya maiwasang dalhin ito. Sumang-ayon si Evan na sumama muna kay Boss Kim. Bago umalis, tinawag niya si Ngui na kapatid ng asawa. Sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Nangako siyang gagamutin ang lalamunan nito pagbalik na ikinagulat ng assistant kung bakit niya ito tinawag na kapatid ng asawa. Sa bar, hindi makapaniwala si Long Kiens na tuluyan ng gumaling ang paa ni Li Tiren at si Evan ang gumawa nito. Gusto niyang patayin si Evan dahil gusto niyang manatili sa Long Bide. Hindi pumayag si Li Tiren, kaya ilang beses niya itong pinigilan, ngunit hindi inaasahan na naglabas ito ng 100 milyong cash, kaya agad siyang pumayag. Sa kabilang banda, dumating na si Evan upang makipagkita sa pamilya Gil. Nakita siya ni Ginang Bide, sinabihan siyang maghintay at pagkatapos ay sumagot sa tawag ni Kanilin. Tinanggap niya ang alok na pagpapakasal sa kondisyon na 1 taon pa bago ganapin ang kasal. Nang makita niyang pumayag si Tirek Kusiho, tinanggap niya ang kondisyon. Sinabi niya na tutulungan niya itong pigilan ang International Investment Fund. Kahit kaya niyang paalisin ang pondo, ayaw niya. Gusto niyang makita ang kakayahan ni Evelyn na harapin ang pressure na ito. Nang umalis si Tirek Kusiho, lumapit siya at nagpakilala kay Evan. Itinanggi niya ang sinabi ng binata na hindi si Tirek Kusiho ang tunay niyang anak. Biglang tinawag ni Evan ang ginang na lumapit sa kanya. Tinitigan niya ang mukha nito na parabang may natuklasan. Nang makita niyang madali siyang pinayagan ng ginang na tingnan siya, hindi maiwasang magduda ni Evan. Hindi aksidente ang pagtitiwala ni Ginang Bide sa kanya. Bihira na ang nakakatusok ng unang 5 karayom sa 13 karayom, lalo pat naabot ni Evan ang ika-negatibo 11 karayom. Bukod pa rito, nang makita niya agad na ang birthmark ay hindi likas, ibig sabihin hindi siya ordinaryong tao. Direkta ring sinabi ni Evan na ang birthmark, bukod sa likas, ay maaari ring gawa ng ika-negatibo 8 karayom ng isang eksperto. Sa puntong ito, alam ni Ginang Bide na ang misteryosong tao sa tabi ng kasalukuyang pinuno ng pamilya ang sumira sa kanya. Siya sana ang napiling pinuno ng pamilya, ngunit dahil sa birthmark, napaulit-ulit na nawawala at bumabalik, labis siyang naapektuhan, kaya bahagi lang ang kanyang pinamahalaan. Kung kasama niya si Evan, tuluyan na itong mawawala. Hindi nagbigay si Evan ang tiyak na sagot, kundi sinabi na ang paggamit ng Kimco ay nag-iiba depende sa tao. Ang mga patakaran sa paggamit ng Kimco ng taong iyon ay maaari lamang niyang alamin, kaya may panganib sa buhay ang paggagamot na ito. Nagbigay si Ginang Kides ng kondisyon na itataas niya si Igya sa tuktok, kapalit ng ganap na paggaling niya. Alam ni Evan ang iniisip nito, kung gumaling siya, magiging divine doctor siya, at kung hindi, tuluyan ng mawawala ang pamilya din. Sa puntong ito, kinailangan niyang maging direkta. Si Fedelin ay sa kanya, ito ang kondisyon para sa paggagamot. Hindi pumayag si Ginang Gie at sinabing isa lang itong babae at babayaran na lang niya. Nanatiling matatag si Evan. Sigurado siyang 7 bahagi na magagamot niya ito, ngunit kailangan pa rin niya ng tamang oras at ang kondisyon ay hindi magbabago. Nagduda si Ginang Bide, base sa anong katibayan para maniwala ang Ginang na sigurado siyang 7 sa 10. Walang maraming salita, sinabi niya sa Ginang na hubarin ang kanyang medyas upang tusukin ng karayom. Gumamit si Evan ng karayom sa paa at pagkatapos ay inilipat ito sa ulo. Kaagad na nabawasan ang birthmark ni Ginang Bide sa isang bahagi. Maganda ang resulta kaya umatras siya ng isang hakbang. Hindi niya kanselahin ang kasalan at tutulungan niya si Evelyn na hadlangan ang pressure mula sa panlabas na kumpanya. Kung sino ang pipiliin ni Evelyn ay nakasalalay sa kakayahan nilang dalawa. Pagkaalis ni Evan, tinawagan niya agad si Tirek Kusiho. Hindi makikialam ang pamilya sa kasal kay Sandelin. Ano man ang paraan, gusto niyang makuha nito ang puso ni Evelyn. Nalungkot si Tirek Kusiho. Tinanong niya si Boss Kim kung may paraan para makuha ang puso ni Evelyn.
Sinabi ng lalaki na labis na nag-aalala si Evelyn sa sakit ng lolo niyang si Ethan at kailangan lang niyang pagalingin si Ethan. Sa sandaling iyon, inuwi na ni Wait din si Ethan sa bahay nang biglang tumawag si Licky Ren at nagulat na umupa si Long Kent ng tao para patayin siya. Pagkababa ng tawag, may isang truck na mabilis na paparating. Agad na niyakap ni Ethan si Wait din upang protektahan ito. Pagdating sa bahay, nagulat si Wait din kaya nawalan ito ng malay. Sinisi ni Evelyn ang binata na isinasama nito sa gulo ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na kung wala ang pangyayaring ito, titirahin pa rin ang pamilya at bukod pa, siya lang ang makakatulong sa kanyang lolo at kapatid. Nagdududa pa rin si Candeline. Nakatayo sa tabi si Nang Wait at ang assistant at humiling sa kanya na bigyan si Ethan ng pagkakataon. Pinayagan din ni Evelyn, ngunit sa kondisyong mananatili siyang nakatayo at magmamasid. Tinulungan ni Ethan si Wait Dennis na tumayo. Sinubukan niyang hubarin ang damit nito, ngunit pinigilan siya ni Evelyn. Ipinaliwanag niya na mahirap hanapin ang mga meridian ni Wait Dennis, kaya kailangan niyang hubarin ang damit, ngunit inakala niya na gusto niya itong halayin. Hinalikan siya ni Ethan upang patunayan ito. Sinabi niya sa babae na anuman ang mangyari, asawa pa rin niya ito. Nag-alala si Evelyn at ibinaling ang atensyon kay Whitney. Nagpatuloy si Ethan sa pagpapaliwanag na upang gumaling si Whitney, kailangang pasiglahin ang lahat ng kanyang nerve sa katawan, kaya kailangan niyang hubarin ang lahat ng damit nito at tustusan ito sa buong katawan. Kaya si Evelyn na ang naghubad ng damit ni Whitney para sa kanya. Mabilis na nagtusok ng karayom si Ethan sa likod nito at pagkatapos ay iniulat sa kanyang asawa na gusto niyang tusukan din ang harap. Nadama pa rin ni Evelyn ang pagkailang dahil si Whitney ay isang dalaga pa. Sinabi ni Ethan na kung hindi niya tutusukin ang karayom, mapanganib ito. Bukod pa rito, siya ang nagbabantay at kung hindi sasabihin, hindi mag-aalala si Whitney, kaya pumayag siya. Nang humakbang si Ethan at susubukan na sanang magtusok sa harap, sumigaw siya na may problema. Nag-alala si Evelyn at lumapit upang tingnan at nakita niyang dumudugo ang ilong ng binata. Naguguluhan siyang nagtanong at sinabi ng binata na naubos ang kanyang vital energy, Nguyen. Pinayuhan niya itong huwag gumawa ng ingay upang makapag-concentrate siya. Pagkatapos na matusok ang huling karayom, nagising si Whitney at sumigaw nang makita niya ang kanyang sarili. Agad na tumakbo si Nang Wait at ang assistant na nagdulot ng nakakahiya at nakakabiglang eksena. Napilitan si Ethan na takpan ang mukha ni Whitney at sinabihan itong huwag matakot. Masayang sinabi ni Yang Ling sa kanyang kapatid na magsalita, ngunit si Jaiyu ay napahiya kaya hindi makapagsalita. Parang may narealize si Jaiyu, tinanong si Booming kung bakit hindi niya ito hayaang manggamot at itinuro niya rito na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Nagtanong pa si Jaiyu kung bakit siya nagdugo ng ilong at napakabagal mag-acupuncture. Seryosong sinabi ni Booming na mahalaga ang buhay ng tao, kaya mas mabuti ang maging maingat. Hindi nagpatinag si Jaiyu at nagpatuloy, kung ganoon, bakit mo ginamot si Tatang Wang ng napakabilis? Sinabi ni Booming na kailangan iyon dahil nasa bingit ng kamatayan ang buhay. Hindi na naintindihan ni Yang Ling. Tinanong niya si Jaiyu kung mahirap hanapin ang meridian ng kanyang kapatid. Sinabi ni Jaiyu na hindi. Alam ni Booming na hindi na siya makatatanggi kaya ginawa niya ang Jaiyu na himatayin at tumakas. Nagpa siyang hindi patatawarin ni Yang Ling si Booming sa galit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Jaiyu, ngunit hindi pa rin nakapagsalita. Tinawag ni Yang Ling si Booming para tanungin. Kalmadong sinuri ni Booming si Jaiyu. Sa huli, napagpasyahan niya na hindi inaasahang nagkamali siya. Habang malungkot ang lahat, lumapit si Booming at nagbigay ng paumanhin kay Jaiyu. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib nito. Sumigaw si Jaiyu sa gulat at galit na sinuntok ni Yang Ling si Booming. Di inaasahang sa sandaling ito, nagsalita si Jaiyu. Sinabi sa kapatid na huwag siyang saktan. Naintindihan ni Jaiyu na ang kanyang pangalawang kapatid ay hindi nagsasalita sa loob ng maraming taon at ang pagsasalita sa sandaling ito ay magkakaroon ng mga hadlang. Kailangan ng pampasigla bago makapagsalita. Lumapit si Jaiyu at taos pusong nagpasalamat. Tinanong niya si Booming kung paano siya babayaran. Gusto niyang tawagin siya nitong kuya. Nilingon ni Jaiyu ang kanyang kapatid na babae at binulungan ito. Umiti si Yang Ling sa narinig niya. May pahiwatig siyang sinabi kay Booming na hanggat gumaling ang kanilang lolo, hindi na niya kailangang maging manugang ng pamilya Shen. Sa sandaling ito, dumating si Yang Dingjan upang bumisita kay Jaiyu. Nagkunwari siyang nagmamalasakit. Sinabi niya na huwag na siyang magkunwari pa. Alam na niya ang pakikipagsabuatan niya sa pamilya Long at sasabihin niya ito sa lolo. Sabi niya, tingnan muna kung magigising pa ang lolo. Nang makita ang kanyang takot, kalmado niyang sinabi na kanina lang, sinabi ng propesor na ang lolo ay naging isang vegetative state na. Hindi inaasahan ni Yang Ling na masama siya at sinaktan ang sarili niyang ama. Hindi niya ito inamin at inabisuhan siya na may shareholders meeting bukas at may maaangat sa posisyon. Ang tagapangulo, ang taong may pinakamaraming shares, ay siya. Inanyayahan kanyang lumaho. Pagkaalis niya, nagtakbuhan ang lahat para aliwin siya. Ang pag-asa na lang ni Yang Ling ay si Booming para tulungan ang lolo. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya makapangako. Nag-aalala si Yang Ling habang pinapanood si Booming na sinusuri ang lolo at natanggap niya ang pag-iling ng ulo nito. Ang paggising ng isang vegetative state na tao ay isang himala. Alam ni Jaiyu iyon sa larangan ng medisina, ngunit bulag pa ring nagtitiwala na may paraan si Booming. Sinabi ni Booming kay Yang Ling na kung gusto niyang magising ang lolo, kailangan niyang gamitin ang ika-negatibo 12 karayom mula sa 13 Ghost Divine Needles. Ngunit ang success rate ay mas mababa sa 1/10. Gayunpaman, sumang-ayon si Yang Ling na subukan niya. Baka matulungan nito ang lolo. Kailangan niyang ihanda ang dalawang bagay. Ang una ay ang Ghost Needle. Inihatid ni Wang Ami si Xiaoyu sa doktor na nagsabing matatanggal ang karayom sa kanyang utak, ngunit 79% ang sansa ng kamatayan dahil ang karayom
karayom ay nakapulupot na sa mga nerve ng utak ng hindi bababa sa 3 taon. Ito ang dahilan kung bakit madalas mawalan ng malay si Xiaoyu at malamang na madalas mahulog sa malalim na koma. Samantala, dahil si Di Zonghai ang may pinakamalaking share, pansamantala siyang humawak sa posisyon bilang chairman. Sa pulong, si Izen ay sinibak bilang general manager at si Chaizhu ay itinalaga sa kanyang posisyon. Nagpakita si Chaizhu upang tuyain si Izen dahil nakita niyang mismong inagaw ang korporasyon na itinayo ng kanyang ama at lolo. Ngunit pinadalhan siya ni Izen ng babala na kahit sinibak siya, isa pa rin siya sa mga pangunahing shareholder. Galit si Longgang dahil si Yang Ling pa rin ang isa sa malalaking shareholders ng Yang Group. Sa gabi, nagtipon sina Shen Guohao, Longgang, Boss Kim, at Yang Dingjian sa bar para magdiwang dahil nakuha na nila ang Yang Group. Ang layunin ni Shen Guohao ay si Yang Ling, kaya tinulungan niya ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Yang. Pagkatapos, gusto niyang harasin si Wuming na malapit kay Yang Ling. Sa kabilang banda, si Wuming ay nagkukunwaring pasyente na nakahiga sa kama at pinagsisilbihan ni Jiayu sa pagkain at pag-inom. Dumating ang assistant ni Yang Ling sa ward at ipinaalam na sinunod na niya ang plano. Ngunit nakita niya si Jiayu na nag-aalaga kay Wuming kaya mabilis siyang umalis. Hindi nagtatangi ng kasarian ang assistant, kaya umakyat siya sa ibabaw ni Wuming na sumigaw ng malakas at humingi ng doktor. Nagbukas ng pinto ang doktor. Sinabi ni Wuming na masakit ang kanyang leg. Tiningnan ng doktor ang kanyang mga kamay at paa at walang magawang nagtanong kung saan pa ang hindi masakit. Sa kabilang banda, nag-iinuman at nagsasaya ang 3 tao sa bar. Biglang pumasok si Longgang at ipinagbigay alam sa kanila na naaksidente si Wuming at nabali ang kanyang mga kamay at paa. Sabay-sabay silang nagtawanan. Umaasa si Shen Guohao na hindi mamamatay si Wuming at mabubuhay para makita kung paano niya paglalaruan si Yang Ling. Kinagabihan, umuwi sina Yang Ling at Jiayu at nakita nilang lumalabas sina Yang Dingjian at Longgang sa kanilang vilya. Sinabi ni Yang Dingjian na ang vilya na ito ay pag-aari ng korporasyon, kaya inutusan silang dalawa na umalis. Nang tumawag sila ng bodyguard para palayasin sila, lumabas si Shen Guohao. Ginawa nila ni Longgang na magkasama ang eksena na nagkukunwari silang hindi magkakilala para makapagpakabayani si Shen Guohao at iligtas ang dilag. Ngunit hindi inaasahan ni Shen Guohao na nabasa na ni Yang Ling ang lahat at sinabi niya itong direkta kay Shen Guohao na hindi niya ito pakakasalan at umalis siya. Nang makita ito ni Longgang, nagbigay siya ng ideya kay Shen Guohao at sinabing kung hindi niya makuha, gumamit siya ng kakaibang paraan. Nag-isip din si Shen Guohao, gusto niyang manakop ng babaeng katulad ni Yang Ling. Sa kabilang banda, si Tita Wang at si Meihui ay nasa ward. Ayaw ni Meihui na mamatay sa ospital, kaya humingi siya ng pahintulot sa kanyang ina na mag-check out para makauwi. Pero dahil sa pagmamahal niya sa anak, hindi pumayag si Tita Wang. Gusto niyang kung may mangyari man, maaaring makialam kaagad ang doktor para matulungan ang kanyang anak. Si Wuming ay nakaupo sa kama at nag-iisip. Nakita ito ni Jiayu habang nagbabalat ng orange at tinanong siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa alamat ng Ghost Needle. Ang pamilya Wu ang lehitimong tagapagmana ng 13 Ghost Divine Needles at ang Ghost Needle ang mana ng 13 Ghost Divine Needles. 13 taon na ang nakalipas para iligtas si Meihui noong nagkasakit siya ng amyotrophic lateral sclerosis, GLSC. Ginamit ni Wuming ang Ghost Needle at itinurok sa kanyang katawan upang panatilihing gumagana ang mga meridian at mapanatili ang buhay. Ngayon lang naintindihan ni Wuming kung bakit ipinagkasundo siya ng lolo niya kay Meihui. Dahil sa gabi ng kasal, kailangan niyang mag-acupuncture kapag nag-i-echo ang yin at yang para magaling ang yin. Habang nakikipag-usap siya kay Jiayu, dumating si Shen Guohao na tulak ang pinto at may dalang prutas. Nagkunwari siyang bumibisita, ngunit ang totoo, tinatawanan niya lang ito. Nang marinig niyang sinabi ni Wuming na may anak sila ni Yang Ling, nagsalita siya habang kumuha ng isang pack ng gamot at inihagis sa kama. Sabi niya, nahanap niya ito sa kwarto ni Yang Ling. Kinuha ito ni Jiayu at nakita niyang contraceptive pills ito, na ikinagulat ni Wuming. Maya-maya, galit na sinabi ni Wuming na kung hindi siya tatahimik, mapipilitan siyang tawagin siya nitong tatay. Galit na hinamak ni Shen Guohao si Wuming at sinabing huwag niyang dungisan ang pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos, dumating si Ginang Shen at pagkatapos ay lumabas ang lahat. Sinabi ni Wuming na kung gusto siyang saktan ng anak niya ng ganito, ano ang gagawin niya? Diretso niyang tinawag si Shen Guohao para tanungin at patuloy na minura ng kanyang anak si Wuming. Nag-utos si Wuming kay Ginang Shen na hilutin ang kanyang paa sa harap ni Shen Guohao. Pinalabas ni Ginang Shen si Shen Guohao. Habang naghihilot, sinabi niyang bibigyan niya ng makatarungang sagot si Wuming. Biglang dumaan si Tita Wang sa ward at nakita si Wuming. Galit siyang pumasok na may dalang kettle at agad siyang sinugod para saktan at murahin. Dahil umilag si Wuming, nahayag na hindi bali ang kanyang mga kamay at paa. Sa huli, kailangang si Ginang Shen ang kumilos para paalisin siya. Sa kasalukuyang sitwasyon, alam ni Ginang Shen na nagkukunwari siya dahil sa isang tao, kaya sinabihan niya itong magsalita para ayusin niya. Sinabi ni Wuming na si Longgang ng Long Group ang dahilan. Pagkatapos, humingi ng tulong si Wuming para iharap si Longgang sa batas, at pagkatapos ay inutusan niya si Jiayu na sabihan si Yang Ling na magtago upang maiwasan ang desperadong si Shen Guohao at kontakin si Meihui. Ngunit si Jiayu ay nagtampo at sinabing siya na lang ang kumunta. Sa kabilang banda, nalaman ni Yang Qimbao ang kakaibang sakit ni Meihui, ngunit siya ay may mali siya pa rin. Nakita siya ni Tita Wang at masaya at nag-aalala. Nang makita ito, sinabi ni Yang Qimbao na may kilala siyang
kamangha-manghang tao na makakapagpagaling at tutulungan niya si Mei Hui. Masayang nagpasalamat si Tita Wang. Alam din ito ni Mei Hui. Sumama siya dahil sa kanyang ina at binalaan niya si Yang Kim Bao na huwag siyang gumawa ng anumang masama. Kahit paano, mamamatay na rin siya, kaya huwag na siyang mag-aksaya ng oras. Nagpilit pa rin si Yang Kim Bao na mahusay ang dashi na iyon. Sa sandaling ito, narinig ni Buming ang kumpirmasyon ng assistant niya. Nakita ni Buming na umiinom si Yang Ling, kaya nalungkot siya. Pinayuhan pa siya ni assistant na sumuko na dahil walang sinuman ang makakapasok sa puso ni Yang Ling. Sa kabilang banda, dinala ni Yang Kim Bao sina Tita Wang at Mei Hui sa isang templo na malalim sa kabundukan at nakilala ang dashi. Nagkunwari ang dashi na may kaluluwa si Tita Wang kaya pinalayas niya ito. Dahil natatakot si Tita Wang na maapektuhan ang kanyang anak, agad siyang pumayag. Sa pagkakataong ito, hinimok ni Yang Kim Bao si Mei Hui na pumasok. Sa loob ng Dao Chang, sinabi ng dashi na si Mei Hui ay isang bangkay dahil may gumamit ng masamang magic sa kanya, kaya't patuloy siyang nagdarasal ng incantation. Sa sandaling ito, ang usok ng insenso ay lumaganap sa buong silid. Unti-unting nakaramdam ng pagkahilo si Mei Hui. Napagtanto niya na sinasaktan siya ni Yang Kim Bao. Ngunit bago siya makapagsalita, siya ay nawalan ng malay. Nang makita ito, sinabi ng dashi kay Yang Kim Bao na magbigay ng pera. Opo, at saka tinuro niya ang silid sa likod para sa kanya. Si Engis Dan ay nakatanggap ng balita na umuwi na si Mei Hui galing ospital. Tumawag siya kay Ginang Wang at sinabi sa kanya na siya lang ang makakagamot pero hindi pa rin siya naniwala at ininsulto pa siya ng husto. Sinabi pa niyang nakahanap na siya ng ibang Ennis master at ang kasalukuyang kondisyon ni Mei Hui ay hindi dapat ginagawa ng kalokohan. Agad na nakipag-ugnayan si Engis Dan kay Luyeki para imbestigahan ang lokasyon ng Ennis master na iyon. Nakatali si Mei Hui sa kama ngayon at natuwa siya nang makita siyang gising. Nagbanta si Mei Hui sa kanya na pakawalan siya o kung hindi rin siya patatawarin kahit multo na siya. Sinabi ni Yang Jinbao sa kanya na huwag niyang isipin na pakakawalan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa gwapo niya at sa pag-aalaga niya sa kanya ay hindi pa rin siya tinatanggap. Dinuraan ni Mei Hui ang mukha niya, hindi siya magiging kasing hina tulad ng gusto niya. Ang basura ay mananatiling basura. Hindi siya magiging katulad ni Elfdan. Baliw na baliw si Jinbao kaya sinampal niya ng malakas. Patuloy na tumawa si Mei Hui na nararamdaman niyang napakababa niya, puno ng maruming inferiority complex sa loob. Galit na galit si Jinbao kaya sinakal niya ang liig niya. Dinaganan siya para gahasain pero kinagat niya ng malakas ang tainga. Nang gusto niya siyang saktan pa, pumasok si Elfdan at sinipa siya papalayo at inalis ang tali niya. Sinamantala ni Jinbao ang pagkakataon para tumakas, ngunit pinigilan siya ng mga security guard at hinuli para ibigay sa pulis. Bumalik ang lahat kay Hakidiksun. Kinumpirma ni Jaeyu nang ilang beses na si Elfdan ang master at doon lang naniwala si Ginang Wang. Kaya lumuhod siya at humingi ng tawad kay Elfdan. Nagmamakaawa na iligtas niya ang kanyang anak. Walang sinabi si Wuming, subalit kung bunutin ang ginintuang karayom, sasabog ang kondisyon at malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang matandang babaeng Wang ay nag-aalalang nagtanong, ano ang gagawin? Nagreklamo si Yun na orihinal siyang naghihintay na makipagtalik sa ikinasal upang makapagsama ang dalawang yin at yang na enerhiya at gamitin ang karayom upang iligtas ang tao. Walang sinuman ang umasa na ang pamilya Wang ay nagkansela ng kasal. Naramdaman ng matandang babaeng Wang na napakadaling magpakasal at tapusin ang lahat. Lihim din na natuwa si Mei Hui nang marinig ito, ngunit kaagad siyang pinigilan ni Yun na sinasabing mayroon na siyang nasa puso, ang panganay na babae ng pamilya Yang. Kinumpirma ni Wuming na nagbunga na ang kanilang pag-ibig. Kaagad na nagbigay ng mungkahi si Yun na mag-date sila ng isang araw at tapos na ang lahat. Naramdaman ng matandang babaeng Wang na hindi ito maganda at patuloy na hinikayat si Wuming na sumuko at iligtas ang kanyang anak na babae. Sa totoo lang, hindi pa rin siya naniniwala na kaya ni Wuming na gamutin siya. Ang gusto lang ng ginang ay magkaroon ng pag-asa ang kanyang anak na makarating sa huling yugto ng sakit. Sa kabilang banda, si Yang Ling ay nakaramdam ng pagduduwal at pagsusuka at naghinala na baka siya buntis, ngunit itinanggi niya ito. Sa sandaling ito, naghinala si Tio dalawa nang marinig niyang bumagsak ang pamilya Long. Walang pakialam si Shen Guohao, gusto lang niyang mamatay si Elfdan at kunin si Yang Ling. Ibinuntun niya ang galit niya kay Tio dalawa, sinisigawan siya na wala siyang kontrol sa kumpanya, kaya inutusan niya si Tio dalawa na akitin si Yang Ling na lumapit. Walang magawa si Tio dalawa, kaya nagbigay ng ideya si Boss Kim na hukayin ang libingan ng ninuno. Agad na sumang-ayon si Shen Guohao. Sa gilid na ito, nagduda si Yang Ling kaya sinubukan niya ang pregnancy test kit. Hindi niya inaasahan na talagang ang buntis siya. Ginamit ni Elfdan ang kanyang panloob na lakas para suriin ang gintong karayom sa ulo ni Mei Hui. Pagkatapos gawin, tinanong ni Mei Hui kung iyon na lang ang tanging paraan, kung gayon ay tatanggapin na niya ang kapalaran niya. Tutal, hindi niya magagawa iyon sa taong hindi niya mahal at hindi rin siya mahal. Ang gusto lang niya ay tulungan siya sa isang kahilingan na maging boyfriend niya sa loob ng isang araw. Naawa si Elfdan sa kanya kaya pumayag siya. Sa ospital, tumakbo ang kalihim upang iulat kay Yang Ling na hinukay ng mga magnanakaw sa libingan ang puntod ng kanyang ama. Inilantad ang mga buto. Agad na inutusan ni Yang Ling ang kalihim na ihanda ang sasakyan para umalis siya. Hindi niya alam na nagtago ang kalihim sa banyo. Tumawag kay Shen Guohao at nagulat na dadalhin niya si Yang Ling sa kondisyon na tuparin ang kanyang kahilingan. Sa sandaling ito, kumakain si Elfdan kasama si Mei Hui. Sa sandaling ito, gusto niyang gumawa ng isang nakakabaliw na bagay sa isang beses, at iyon ay ang tumakas ng hindi nagbabayad. Nakita ni Elfdan na napakagaan pa nito. Kung gusto niyang maging baliw, kailangan niyang hubarin ang damit at tumakbo sa kalye, kaya iminungkahi niya ang halik sa isang estranghero. Agad na nag-alab si Mei Hui na halikan siya, ngunit agad na naglagay ng limitasyon si Elfdan. Alam niyang hindi niya magagawa, kaya sinabi niya na tapos na ang kahilingan ng kasintahan. Dahil naawa siya sa kanya, nagdesisyon si Elfdan na gumamit ng ibang paraan upang iligtas ang buhay niya. Ang gawaing iyon ay kailangang makipagtulungan kay Ginang Shen. Tutal, ligtas din ang buhay niya
niya, kaya pumayag si Ginang Shen sa kondisyon na may dalawang kilalang doktor na sasama upang masigurado. Nagsimula na ang paggamot. Sina Mei Hui at Ginang Shen ay kailangang ibabad ang sarili sa isang espesyal na gamot na tubig. Pagkatapos noon, gagamitin niya ang Demon Mask upang ilipat ito kay Mei Hui upang palambutin ang mga daluyan ng dugo sa paligid ng Devil's Needle at pagkatapos ay sasamantalahin niya ang pagkakataon na bunutin ito. Ngunit kung hindi ito kayanin ni Mei Hui, magiging walang kabuluhan ang lahat. Patuloy na pinayuhan ng dalawang kilalang doktor si Ginang Shen na huwag gawin, ngunit sa huli ay nagtiwala pa rin siya kay Ginifdan, kaya pinayagan niya siyang magpatuloy. Sa sandaling ito, tumawag si Yu Antong sa kanya dahil hindi niya makontak si Yang Ling. Si Yang Ling ay dinadaganan ni Shen Guohao at gusto siyang gahasain. Patuloy siyang lumalaban ng matindi. Samantala, ginamit ni Eng ang kanyang panloob na lakas para bunutin ang Demon Mask. Hindi maiwasang umiyak ng dalawang kilalang doktor nang makita nila dahil nasaksihan nila ang isang himala. Pagkatapos noon, ginamit niya ang karayom na iyon upang itusok si Mei Hui. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay niyang nakuha ang Devil's Needle. Itong si Shen Guohao ay patuloy na hinahabol si Yang Ling. Mabilis na kinuha niya ang bote ng alak at binasag sa ulo niya at ginamit ang sarili niya bilang panakot para hindi siya lumapit. Nakita ni Yu Antong si Eng na papalabas at sinabi ang tungkol sa pagkidnap kay Yang Ling ni Guohao. Agad na tumawag si Ginang Yang para pigilan siya, ngunit hindi siya pumayag. Sinabi pa niya na kung gustong pumunta ni Eng, mag-isa lang siyang pumunta dito. Agad na tumakbo si Eng papunta. Sa loob lang ng ilang segundo, natalo niya ang mga tauhan sa labas. Pagkatapos tumakbo papasok, ginamit ni Shen Guohao si Yang Ling para manakot, ngunit ginamitan siya ni Eng ng ilang karayom kaya nahulog ang kutsilyo at napaluhod siya dahil sa acupuncture point. Natuwa si Yang Ling nang makita siya at niyakap ng mahigpit. Nang dumating si Yu Antong, nahihiya siyang tumayo. Ngunit alam niyang may intensyon pa rin ang kapatid niya kay Eng, kaya agad niyang ipinahayag na bayaw niya ito. Hindi pa rin pumayag si Yu Antong. Sinabi ni Jaeyu na bakit hindi tanungin si Eng kung sino ang pipiliin niya. Sinabi ni Yang Ling na kung aamin siya ng pag-ibig ngayon, magpapakasal na sila. Agad namang sinabi ni Yu Antong na kung papayag siyang mahalin siya, tatanggapin niyang magkaroon siya ng babaeng kasintahan at pareho silang magiging asawa niya. Tuwang-tuwa si Eng at agad na nagtanong kung totoo na ikinagalit ng dalawang babae at kinurot siya sa tainga. Tumango si Eng at nagising. Nagbago ang tanawin sa harap niya. Ang mga tao sa panaginip ay mga kaklase pala niya. Si Haki Sun ay ang kanyang guro. Ang mataba na kapatid na alalay niya na sumusunod sa kanya ay isang big shot pala na napapaligiran ng maraming babae. Si Jin Bao sa totoong buhay ay hinahabol pa rin si Mei Hui. Walang laman na ang silid-aralan, ngunit ang pagnanais na manggamot at magligtas ng tao ni Eng ay hindi naglaho kasama ng panaginip. Determinado siyang mag-aral ng mabuti para makapagsalba ng buhay. Nang aalis na sana siya, tinawag siya ng babaeng kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Nahiyang nagtanong si Yang Ling, pwede mo ba akong turuan? Tinitigan siya ng matagal ni Eng bago pumayag. Tapos na ang pelikula. Nagulat ba kayo sa ending? Sa isip ng lahat, hihilingin nilang maging dakila. Kaya, lahat ay maaaring mangarap, ngunit kailangan nating pagsikapan na abutin ito. Hanggang sa muli sa susunod na pelikula.